Go sa go. Hello po. Magandang hapon sa ating lahat. Andito naman po ako, The Political Labandera, sa aking pasingit na podcast dito po sa Niolo Random News ni Niolo. At ngayong hapon, samahan po ninyo ako muli. Ngayon pong araw Domingo or Sunday, Linggo. At ngayon po meron tayo pong mga balitang pinapansin, balitang hindi niyo napapansin kaya pinapansin namin. So samahan po ninyo ako sa medyo siguro mga 30 minutos hanggang 1 oras. Depende po sa ating news. At unang-una po, good news po. Unang-una ibibigay ko na po sa inyo good news para po sa mga ating mga driver, mga chopper, mga nagda-drive dyan, may sasakyan dyan. Validity na po ng inyong lisensya. Kahit po ito ay na-expired, ay ine-extend po ni PBBM ng 3 months. May extension na po. So meaning, para maliwanag, kung kayo po, kung inyo pong lisensya ay expired ngayong buwan ng Abril, meron po kayong 3 buwan pa para asikasuhin po yung inyong lisensya. At hindi po kayo mapatawan ng violation kung kayo po ay mahuhuli. Huwag naman sanang yung grabe naman na violation. Kung mahuhuli po kayo na nagda-drive na sasabihin na expired yung lisensya ninyo, meron po kayong 3 buwan para asikasuhin yan at para maging okay na ulit ang inyong lisensya. So, April, May, June, July. Dapat po sa July, naasikaso na po ninyo yung inyong lisensya. Wala na po kayong excuse. Ito po sa mga sa mga ningas kugo na nagla last minute nagre-renew ng kanilang lisensya. At hindi lang po sa lisensya ng regular license po at non-prop at prop. Pati na rin po yung mga rehistro sa mga student permit, driver's permit, student driver's permit. Ini-extend po ng 3 months. So mabait na po si PBBM niya na hindi po kayo, kung kayo po ay kung ang inyong lisensya ay nag-expire ngayong buwan, tapos meron kayong nagawang violation pag nakuha na natingnan ng mga enforcer yung yung lisensya ninyo, hindi pa kayo hindi niyo pa na rehistro ng maayos, meron pa po kayong palugit na 3 buwan. Sana naman po maging responsable kayo sa pag-aasikaso ng inyong lisensya. Pero kung ako po ang tatanungin, dapat po, kung malapit na po mag-expire ang lisensya ninyo, mag-renew na po kayo para nang hindi pa kayo nadadatnan ng expiration date. Mag-renew na kayo agad. Usually po, sa mga birthday, di ba, pag magre-renew kayo ng license, usually po, iyon po ay napapanahon sa inyong birthday. So kung iyon po, reminder para malalaman ninyo, ay, birthday ko na pala, kailangan ko na mag-renew. So ganun. Ngayon, binibigyan kayo ng 3 months para asikasuhin yan. Pero kung ako sa inyo, para wala kayong sakit ng ulo, i-renew na po. Siguraduhin na po ninyong i-renew ang inyong lisensya bago pa man ito mag-expire para iwas sakit ulo, iwas sa mga perwisyo, yung ganon. So, sa inyo na lang yan, kayo po, maging responsable po kayo sa sarili ninyong mga galaw, sa sarili ninyong kailangan, sarili ninyong mga dokumento. Legal po na dokumento ang driver's license, gamit na gamit po yan. Kung wala po kayong driver's license, hindi po kayo makakapag-drive. Natural. So, yan na ha.
Sabi na yan ha. Huwag kayong huwag kayong magreklamo. Meron na, mabait po ang presidente natin. Ayan, binigyan pa ng extension. Magpasalamat kayo. Kung kayo po ay tamad-tamarin, magpasalamat kayo, may binigyan pa kayo ng extension. Pero ako sa inyo, kung iwas po talaga sakit ng ulo, hassle, bago pa man mag-expire yung inyong mga lisensya, asikasuhin na po ninyo. Okay? Klaro? Klaro. Susunod ng ating kwento ngayong hapon. Ito po. Excited na po ang madlang people. Ay. Libreng toll nga pala. Libreng toll sa mga sasakyan na may kargang agri-products ipatutupad simula ng April 20. Sa mga hindi po updated ay nung April 17 ay pumunta po si PBBM sa Benguet province. Pumunta po siya doon at bumisita siya doon sa isang lugar na bagsakan po ng mga agriculture products, crops, vegetables. Nag-order po, bumili po ang national government ng 20 tonelada, 20 tons ng food items, food crops, vegetables, 20 tons. At yun po ay ibabiyahe po sa Manila, sa Metro Manila. Yung 20 tons na po na yun. At sinisigurado po ng presidente na kung yung pong maglalayag kung yung mga maglalayag na sasakyan ang laman, yung mga yung mga van, ay kung ang kanilang tinatransport po ay pagkain, sila po ay libre sa toll simula Abril 2020. Simula bukas, kung yun pong dinadala po ng isang sasakyan ay pagkain, dapat siyempre malakihan to, hindi naman yung sakyanan na huwag kayong masyadong pilosopo. Kung van lang kayo tapos dadala niyo yung food, kung pasahera kayo, dadala kayo ng food, huwag naman. Ang yung mga truck po, yung mga malalaking truck na nagdadala ng mga vegetables galing sa norte pababa ng Maynila. Libre po sila sa toll simula tomorrow. Good news po 'yan sa mga nagta-transport ng pagkain. Bawas sa gastos na din po 'yan. Alam po natin na medyo pa rin ngayon. Pero next week po ay meron naman po tayong rollback. Magro-rollback po next week. So halatang-halata naman ngayon na tahimik po ang mga gasoline station kasi wala pong masyadong nagpapagasolin na kasi hinihintay ng lahat yung rollback na inanunsyo po na mangyayari po ngayong darating na linggo. So ito po, again, libre ang toll sa mga sasakyan na may magkakarga ng mga agricultural products. Magsisimula po bukas. Ito po sa sa Kalakhang, Maynila lang po. Kung kayo po ay hindi po taga Maynila at papasok po to ng Maynila. Yung mga toll sa ibang lugar, hindi po uso kasi sa probinsya yung mga toll. Diyan lang po sa Metro Manila yung toll, yung papasok sa Maynila, sa NCR, diyan lang po kasi nakakita kami ng toll. Dito po sa Leyte, wala kaming ganyan. So itong news na to ipatungkol para lang po sa mga papasok ng Manila. Diba? At saka palabas kasi meron ding mga food products galing sa Manila na i-deliver sa ibang mga parte ng ating bansa. So yon, bukas ang mga nagdadala po ng pagkain ay walang libreng toll. Simula bukas. Next natin na
Ayun, ito, sinasabi ko na nga sa inyo, ngayon, kaya nga medyo matahimik po ang mga gasolinahan ngayon kasi nag-announce po si PBBM kahapon na halos 25 pesos ang rollback ng diesel ngayong darating na linggo. 25 pesos po ang rollback. Ipapatupad ngayong linggo na darating. So kaya tahimik po ang mga gasolinahan at hinihintay po yung rollback na yan. Excuse me po. So, yun. Yan po. Sana po tuloy-tuloy. Huwag po kayong masyadong demanding high. Alam po namin, marami pa rin narereklamo kasi mataas pa rin po yung presyo ng diesel, gasolina. O, alam po natin yan. Tayo po ay nag-a-adjust dahil hindi pa rin po natatapos yung sigalot doon sa Middle East. Magulo pa rin po sila doon at tayo ay naapektuhan. Kasi nga po, dahil doon sa dadaluyan ng ating mga shipment na orders na doon sa Strait of Hormuz. Ang last po natin update ay nabuksan po yung Strait of Hormuz kaya po sila ay nagkakandara pa pong tumawid doon sa makitid na yon. Ilang countries po ang nagtatraffic na kailangan dumaan doon, hindi lang po tayo. Meron pong Singapore, Indonesia, Japan, South Korea, at iba pang mga dito sa Asia. At saka meron pa yung India doon sa kanilang rehiyon doon. So, hintayin po natin, hopefully ito, ang hindi lang ito next week, ito ipapatupad na po itong 25 pesos halos na per liter na rollback. At sana po ay susunod na po na naman na linggo before the end of April and the beginning of May. Inaasahan sana po matapos na po yung sigalot doon sa Middle East para tuloy-tuloy na po itong pagro-rollback para po bumalik na po sa normal. Bumalik na sa normal yung presyo na bago pa pumutok yung sigalot doon sa Middle East. Sana po magdasal na lang po tayo na matapos na sila doon kasi naapektuhan tayo kahit hindi naman tayo kasali at para bumaba na po ang presyo ng gasolina, diesel at kung ano pang mga produktong petrolyo para po pati yung ating mga bilihin ay bababa na din ang presyo. So, yun. Inaasahan po natin dito next week. Ngayong week. Kasi na kayo Sunday po ngayon, bukas. Posible bukas or Martes. Depende po sa kung anong utos ng Department of Energy, ng Department of DTI. Sila po yan. Trabaho po nila yan. So tayo lang po ay maghihintay at magmamasid. At kung hindi ito ba nangyari, magrereklamo tayo. Di ba? So, pero alam ko naman na mapapatupad po ito kasi nga may dumadating na po yung mga in-order, yung ating mga meron na pong supply. At di ba hanggang June po ang supply ng Pilipinas nung nakaraang announcement, pero since dating ang order kasi nabuksan nga po yung Strait of Hormuz, hopefully po next week another na naman mag-a-announce na po ulit si PBBM na meron na namang rollback. Lang natin magdasal lang po tayo. So yon, next topics. At ito po ang hinihintay ng mga ng madlang people na pwedeng maganap sa April 22. Alam po natin na pinadalhan po ng imbitasyon ng House Committee on Justice. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes III. Pinadalhan, the fourth po siya. Basta, pinadalhan po siya at siya po ay, I think, dadalo siya sa April 22 ang House hearing on Committee on Justice sa patungkol sa impeachment complaint
an ongoing impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Alam po din natin, ewan ko ba, itong si Lebay Baligod, kung saan niya hinuhugot yung kanyang sa mga fake news niya. Sabi po niya, binantaan po, alam po din natin nga pala, before niyan, kinasuhan po ni dating Senador Antonio Trillanes itong si Attorney Baligod na handler ng 18 ex-Marites, 18 Marines. Siya po yung handler nun. Wag na siyang silang dalawa ni Mike Defensor. Wag na silang mag drama-drama, sila yan. So kinasuhan po yan siya ni Antonio Trillanes itong si Baligod at ang kanyang reaction ni Attorney Baligod kahapon balang araw, ikatutuwa kong makita ang manlolokong ito sa loob ng kulungan. Paano kung ikaw mauna? Attorney Baligod. Paano ikaw mauna na makulong sa kulungan? Nare-remember pa din nyo kung anong sabi ni Senator Bato de la Rosa? Diyan din kay Antonio Trillanes patungkol naman sa ICC na arrest warrant. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin po nagpapakita, hindi pa rin po pumapasok. More than 6 months na po siya awol, absence without leave sa Senado, pero sumusweldo siya. Kung ordinaryo po yun na manggagawa, 6 months po, tanggal na po sa trabaho. So ano po ang sinabi ni Senator Bato dati kay Antonio Trillanes? Bring it on, bring it on. Tingin ko itong si Attorney Baligod, ganun din bring it on, pero magtatago. So good luck kay Attorney Baligod. At dapat patunayan niya yan ngayon, lalo na ngayon na nakuha na po ng Czech authorities si dating representative Saldico doon sa Czech Republic. Siya po ay binalik sa Prague. Ang kwento po noon ay pupunta po sana siya sa Germany, pero siya po ay nasa kote sa isang immigration violation. Sa mga hindi po ay updated, kinansela na po ng Pilipinas ang kanyang pasaporte at ang last report po, ang posible niyang daladalang pasaporte ay ang pasaporte na nakuha niya sa Portugal. Nagpadual po siya doon. Hindi po Interpol, ulitin ko clarification lang, hindi po Interpol ang nakasakote ni kay Saldico, kundi po ang mga immigration officers nasa Czech Republic, doon sa border. Doon kasi tatawid siya, kaso pumalya po yung kanyang papeles, kaya po siya nakuha at binalik po sa Prague. So yan na yan. Abante, si Representative Benny Abante patungkol po sa testimonya ni Ramil Madriaga. Ito po ay isa din po nating inabangan sa next sa 22. Pero if I remember na meron po ako nabasa na hindi po dadalo. Hindi na po dadalo si Ramil Madriaga sa hearing sa 22. Ibang tao na po ang isasalang ng komite. At yun po, malamang ay tinitingnan natin si dating Senator Trillanes at saka si Ombudsman Boying Remulla, silang dalawa. Patungkol sa SALN, ang kay Ombudsman Boying at kay Antonio Trillanes patungkol sa kanyang nalalaman sa mga bank account. Yun po ang inaantabayanan na makita ng taong bayan. So inaanyayahan din po ang Vice Presidente kung
kung interesado siya ipagtanggol ang kanyang sarili at ilatag ang kanyang mga counter arguments sa ilalatag ng mga tao na nag-ano sa kanya. Ano po siya? Karapatan po niya, pribilehiyo po niya pumunta doon sa House Committee on Justice hearing sa 22 at humarap doon sa mga nag-aakusa sa kanya. Kasi kung naghahanap siya ng due process at proper forum, yun na po yung lugar. Kung hindi pa po rin siya sumipot, wala. Wini-waive niya yung right niya to be heard. At hindi na po yun kasalanan ng House Committee on Justice kung hindi nagko-cooperate mismo ang isang tao na ayaw ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang lugar at sa proper na lugar, di ba? So sabi po ni Representative Abante, sang-ayon si Representative Abante na may probable cause yung pagpatuloy na impeachment proceedings na ginagawa nila doon sa House. House. Naniniwala siya. Remember, ito po, isa po sa endorsers po, siya po ay endorser sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sila pong dalawa ni Representative Paulo Ortega IV. So, naniniwala si Abante na pwedeng maging mabigat na ebidensya ang aligasyon umano ni Ramil Madriaga. At yun nga, for as long as, for as long as hindi naririnig ng taong bayan ang side ni Vice President Sara Duterte, ang mananaig na kwento na malamang talagang papaniwalaan ng mga tao ay ang kay Ramil Madriaga. Yun. Maniniwala yung mga tao kay Ramil. Kasi siya po nagsasalita. Wala takot nagsasalita, under oath, nag-waive pa ng kanyang bank privileges. Nag-waive pa siya. Si Vice President Sara Duterte, binibigyan na lahat ng avenue, binibigyan lahat ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili, harapin ang kanyang mga aligasyon, pero wala tayong naasahan sa kanya Again, for as long as hindi humaharap si Vice President Sara Duterte sa proper forum, proper venue, at hindi isinasailalim ang kanyang sarili sa due process na hinihingi niya. Pero nagrereklamo siya na hindi daw siya binibigyan ng due process. Hindi natin maintindihan bakit. For as long as that, ang maririnig ng mga tao at malamang paniwalaan ay yung sinasabi ni Ramil Madriaga. At hindi po yun kasalanan ni Ramil Madriaga kung siya po ang paniwalaan ng mga tao kasi si Vice President Sara Duterte hindi nagsasalita. So, una nang sinabi ni Representative Abante na kumpiyansa siya natatayo yung kanilang reklamo, yung kanilang inendorso na reklamo, yung second impeachment complaint na nag-survive sa House. So kahit po wala yung testimonya naman daw ni Madriaga, naniniwala si Benny Abante na tatayo pa rin yung mga articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Isa na doon i-cite natin na mabigat din yung aligasyon at akusasyon at paratang kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang pagkokontrata po ng mamamatay tao para patayin ng presidente, ang First Lady at ang dating Speaker of the House. Mabigat po yun. Isa yun sa mga pinakamabigat na articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte dahil mismo si Sara Duterte ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. No joke. Siya po yung ebidensya doon sa article of impeachment na yon sa pagbabanta ng buhay ng
presidente ng Pilipinas. Hindi lang sa isang beses na pagkakataon, 2 beses po niya yon ginawa, Oktubre at Nobyembre. At yung pong mga video na yon ay authenticated na po, and archive nandoon po, hawak-hawak ng DOJ, NBI. Yun. At kung umakyat na po ang impeachment doon sa Senado, sa Senate impeachment trial na po, ay sigurado po, yun po, yung video na yun, kung saan niya po sinabi yung mga kanyang sinabi laban na pagbabanta sa buhay ng presidente, ipi-play po yun ulit para makita po muli nating lahat, mapanood, marinig ang ebidensya na mismo ang vice presidente ay nangontrata ng mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas, ang First Lady at ang dating Speaker of the House. No joke, no joke. And he said yes, sabi din niya. So done deal po yung kontrata na yon. Krimen po yon. Krimen na po yon yung pangungontrata ng mamatay tao. Conspiracy to murder na po yon. Krimen na po yon sa ating batas. Huwag kayong maniwala sa magsasabi na hindi po daw krimen yon kasi hindi naman daw po nangyari. Yung pagpaplano po ng pagpatay, krimen yon. At ikaw na nag-utos sa isang krimen na gawin ng ibang tao para sa iyo, ikaw na nag-utos, ang tawag po sa iyo ay mastermind. Inutusan mo yung ibang tao gumawa ng krimen para hindi madumihan yung kamay mo. Ikaw, yung utak noon, ikaw yung utak ng pagpapatay ng tao na yon na pinlano mo. Krimen na po yon. Next po, ito. Yun na nga, ito po nagulat po kami nung 14, nagulat po kami nang biglang nagsabi po na si Ramil Madriaga, willing po siya na kanyang i-waive ang bank secrecy law. Ipapabusisi po niya, hinahayaan po niya ang AMLA na busisiin ang lahat ng mga bank accounts na nasa pangalan niya. Ito po ay kanyang pinirmahan doon din po mismo sa hearing bago siya po umalis. Inaalaw niya po ang Anti-Money Laundering Council na busisiin ang lahat sa kahit anong bangko, sa kahit anong bangko, basta nasa pangalan niya yung bangko na yon, kahit kailan pa na open, na close, pinapabusisi niya sa AMLA at sa mga otoridad. Hello? Wait, sabi. Oh, so narinig po niya ako. Pasensya po, bigla po nag-brown out dito. Nag-brown out po dito at magpapaalam na po ako ngayon. So pasensya na po, bigla po nag-brown out dito ngayon.
Sa Ormoc City, Leyte, wala pong pasabi to. So thank you po. Salamat. Wag po kayo malimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa channel ni Niolo Random News, kay Tita Admin Rich, kay Banat Boy, at dito po sa TPL, dito sa YouTube. Kung kayo po ay mahilig magbasa, inibitahan ko po kayo tumambay doon sa The Political Labandera 4.0 sa Facebook. At sa TikTok po, kung gusto lang po ninyo marinig sa mga explainer videos doon. Salamat po, and I will see you all the next time. And thank you for joining me. Have a blessed Sunday, everyone. Bye-bye.